Gumising kang ka! Hello mga beshi ko. Beshi! So hello mga B. Ito, okay. Ito na ang isa sa mga pinaka-requested yung videos. Ang pagbe-breakdown ko. Breakdown! Pagbe-breakdown ko sa total na nagastos ko sa Japan. Oo, kasi nga, di ba, nakita nyo pa iba-iba ako ng lugar. Napunta ako sa Nagoya, Nagano, Sendai. Diba? So, i-share ko ngayon sa inyo yung mga na-breakdown kong wait. So, i-share ko sa inyo kung magkano yung total na nagastos ko sa Japan. So, share ko lang, hindi to yung pinaka like accurate na nagastos ko. Pero yun nga, chinek ko yung GCash, yung GCash transaction history. And oo, kasi you can get like a statement from GCash. I-request nyo lang sa app na yun. So, ito nga, i-share ko sa inyo yung mga total na nagastos ko habang gumagala tayo. Yes. Kaya nga, di ba, nakagayak tayo. Hindi lang tayo magagayak for the video. Bakla. Di ba? Di ba, face card o bakla? Face card. And before nyo ako samahan, tara mga be, mag-subscribe sa YouTube channel ko, be. Diba, tulungan niyo yung small content creator like me, yung baklang mo. Baklang nangangailangan. Don't forget to share this video, like this video, share this video, and subscribe to my YouTube channel. Oo. Okay? Mag-comment na rin kayo sa video na to. Wala lang. Tulungan niyo lang talaga ako dito. So let's go. Samahan niyo na ako sa aking biyahe. Hi guys, currently in BGC right now. Kakarating ko lang. And I see dogs, I see people, I see food. Hey Queen! Queen ba? Ay, sita ka? Ba't mo tinawag? Hey girl! May gano'n natin sa aking pusa. Hello ka girl. Wala. Bakla iniwan ako. Friends kami ni Yang dito. Ay, cute! Maganda ko nga sa vlog ko. Shy type. Nahihiya siya. So guys, yung i-breakdown ko dito yung sa Japan. Insurance, travel tax, yung ginamit kong pang internet, yung cash out ko pa, yung hotel and transpo ko. Okay. So ayan. Share ko lang sa inyo yung kung paano ko to break down, kung paano ko to kinategorize, ganun. Kasama ang chismosa na sinungaling pa nga. Right. Si bakla, na-miss ang Japanese Na-miss ang Japanese food, kaya nag-Japanese restaurant. Hindi, kasi nakita sila, may hinahanap. Hindi. Huli ka. Chismosa. Chismosa. Ang naman ngayon ay chismis. Pangalawang dulo ng daliri mo. Yes, ang layo Ito yung akin pa sa kanya. Ang baby chopsticks ka muna, no? Ang baby chopsticks ka. Ay! Umayaw. So guys, please do take advantage of the... Ako kasi nung Japan ako, tinake advantage ko na talaga yung yen kasi baksak nga siya. Pero ngayon ata umaangat na siya and siguro in 2026 kasi magkakaroon ng panibagong sistema sa tax refund, pati yung presyo para sa mga turista at presyo para sa mga lokal. Nakita ko kasi nagkakaroon ng ganyang implementation nga daw. So, yun nga, take note of that, bago kayo mag-Japan. Yung sistema na inano ko this 2025 na vlog, ay iba ngayon sa paparating na bagong sistema.
So, i-take note nyo rin ha. Hello guys, I'm back home. Sorry, hindi ako makapag-film ng maayos sa PGC kasi ang ingay nga and may mga music silang piniplay na baka ma-copyright ako. So, inintay ko na lang makauwi tapos dito ko na lang i-film, i-breakdown yung aking mga ginastos sa Japan. Teka lang, magli-lipstick ako, parang kulang ng buhay eh. So, yung unang inano ko dito sa Japan, which is yung insurance, binili ko siya sa GCash. Yung presyo na nakuha ko dito is 917. Take note guys, may kasama nga akong matanda, diba? So, mas mahal kapag may senior kang kasama. Kasi matanda na kasi yung kasama mo, syempre mas prone sila sa makakuha ng sakit, ganun. Ay, napaka-importante ng insurance kasi nga, what if magkaroon ka ng biglaang sakit, diba, sa bansa na pinupuntahan mo? Syempre, insured ka and covered siya ng mga medical fees mo, 'di ba? Matutulungan ka, ma-assist ka kasi minsan pag wala kang insurance, mas mahal pa yung binabayaran mo, 'di ba? So yung next naman is travel tax. So before kayong kumuha ng plane ticket nyo or yung mag-check-in kayo ng mga bagahe nyo is magbabayad kayo ng travel tax. So yung presyo niyan ay 1,620. Alam ko pwede ka rin magbayad pag bibili ka ng plane ticket. Pero syempre may fee kasi siya. Sa airport kasi wala siyang fee. Pero ang hassle nga dun is pipila ka. Pipila ka pa. Pero if you have the time, di ba, pumila ka. Pero kung ayaw mo naman, kung, di ba, maiksing pasensya mo, bakla, go. Mag-ano ka na. Bayaran mo na dyan sa online. Habang bumibili ka pa ng plane ticket mo. Or alam ko pwede rin ata magbayad sa website. So, ito naman sa since yung phone ko ay Globe Lock, kasi second hand kasi to, binili ko siya sa kakilala ko. So, hindi ako pwedeng gumamit ng eSIM doon and ayoko rin naman maghawak ng pocket wifi. Kasi nga, for me ang hassle kasi, ang hassle na may dala ka pang isang device na ilalagay mo sa bag mo, pampadagdag bigat lang, di ba? So, why not bumili ka ng SIM or eSIM, di ba? Pero yun nga, since naka-Globe Lock ako, nakalak yung SIM ko sa Globe, is bumili ako sa roaming services ng Globe, which is very, very expensive. So, yung in-avail ko is 1,600 pesos for 10 gig, okay? So, ito nga guys, take note, nag-travel ako for 2 weeks in Japan. Yes, total of 14 days. So, from February 7 to February 17, hindi kinaya ng 10 gig. Kasi, di ba, may liga ako mag-internet. Siyempre, TikTok, may tayo, mga ibang social media life ko. And, nakadalawa ako. Ibig sabihin, naka 3,200 pesos ako. Breakdown saglit, Jackal na malupit at bounce back ulit. Okay na yun. Kaya nga bakla next time, pag bibili kayo ng phone, huwag yung naka-SIM lock. Ang hassle! Kasi hindi mo magagamit yung mga ibang SIM. Nakakalungkot lang. So, ito naman yung total na kinash out ko. Okay? Ito yung ginamit ko sa mga local trains. So, ito yung mga trains na nasa particular place na, kunyari, sa Nagoya. Diba, may mga trains. Hindi siya yung from Nagoya to Nagano, ganun. So, may ako dun. Or yung Nagano to Sendai, iba pa yun. Ito yung mga trains na tinig ko lang within the Nagoya prefecture. Or prefecture. Basta sa lugar ng Nagoya, ganun. So, ito yung mga food, yung mga pinagbibili kong bumili ako sa drugstore. Ito. Yan, yung mga bago ako umuwi, yung mga essentials ko. And siguro yung mga leisures na rin, yung bumili ako ng sapatos, pumunta ako ng mga museums, yung mga ibang attraction na kailangan magbayad, yung mga pagkain, yung mga pinagkakain ko, basta lahat-lahat yun nandun. So, yung total ko is 26,630.70. Ang mahal. Taas. Pero okay na yun, kaya rin na yun. Kasi nga, di ba nga, baksak yung yen ngayon. So, I think okay na rin siya. Kasi, if we compare it sa dati kong previous na Japan trip, like 7 years ago,
0.50 siya. Ngayon 0.38 ata. Ngayon yung yen. So, baksak talaga siya. Take advantage of it, diba? Tapos, ito naman yung medyo complicated. Yung pinaka-last part na pinagagastos ko sa Japan. Ito talaga yung sumakit sa wallet ko. Like, as in, sobrang sakit niya. Oh my God. Hotel and transport. For this one is, ito yung total na gastos ko sa Nagoya. First 6 days with train going to Nagano. Okay, from Nagoya to Nagano, meron na rin yan. Ito yung Nagoya Hotel. Tapos, kasi nagdalawang beses akong nag-hotel sa Nagoya. Diba? Tama, diba? Nag-transfer ako, diba? Tapos, may train pa tayo from Nagoya to Nagano, which is I availed at Klook. Okay, pwede kayong tumingin sa Klook ng mga train ticket. Okay, mariredeem nyo siya through QR code. Kasi alam ko may QR code scanner sa mga train ticketing station sa Japan. So, yeah. Ang total na nagastos ko is 11,648.82. Bukod pa siya sa sa mga kinash out kong mga panggastos sa iba. Iba pa to. Grabe, 11,000. Grabe! Sobrang mahal! Sobrang mahal. Hirap, sakit. Tapos ito na, yung last part. Yung last part. Ito, bi-breakdown ko na sa inyo. Ito yung hotel sa Nagano. Tapos Nagano to Sendai ticket. Which is Nagano to something in Tokyo eh. Kasi magkaiba pa yung ticket nun from Tokyo to Sendai. So, magkaiba pa siya. So, Nagano to Tokyo, Tokyo to Sendai. So, ang next nun is yung hotel naman sa Sendai na pinagstayan namin, which is yung sa Tohoku, Japan Vlog. So, panoorin nyo na rin, di ba? Tapos, inavail namin yung Klook Tohoku Region Pass. And, meron din sa Sendai to Nagoya na bus, di ba? Yung pauwi na kami ng Pilipinas. So, ito nga lang guys, share ko lang naman sa Klook Tohoku Region Pass. Ito yung pinakamasakit na sumakit talaga sa wallet. Pero like, share ko lang guys, sobrang ganda nito. Sobrang ganda nitong offer na to. Ang alam kong presyo dito is 10,600 or 11,000 something, 200. Pero, ang maganda dito is, you can travel throughout the Tohoku region. So, pwede kang pumunta ng Yamagata, ng Akita, ng Sendai, ganun. Pwede mong ikutin yung northern part ng Japan. Except for Hokkaido. Hindi sakop yung Hokkaido dun. Pero, ang maganda kasi dun is mas mura siya kaysa yung bumili kayo ng individual ticket. Kasi kunwari, from Sendai to Akita, medyo mahal siya. 4,000 pesos na yung babayaran nyo. And I don't think balikan pa siya. Parang, siya one way pa lang ata. So, I think mas maganda talaga pag i-avail nyo yung Klook Tohoku Region Pass. Sobrang affordable. Mas sobrang cheap pa siya. 'Di ba? Mas mura pa siya. Kaya sinasabi ko sa inyo, bilhin nyo na lang yung Klook Tohoku Region Pass. Kasi mas mura pa siya. Actually, if we look at it in a bigger picture. Mas mura talaga siya. So, tumingin din kayo sa Klook. Kasi maganda din sa Klook talaga minsan. So, yun nga, ang natotal na gastos ko is hindi to like accurate kasi ang ginamit dito is credit card. So, bukod pa yung 11,600 na nagastos ko sa Nagoya. Yun. So, ito ginamit sa credit card is, siya, naka na to 12 months to pay. Oh my God. Oh my God. Credit card, bakla. Hindi ibang credit card yun. Sa kasamahan ko, siya nag-shoulder. Ang nagastos ko dyan is 33,600. Ito, mas malaki pa siya kaysa sa
ginastos ko sa local trains, sa food, sa mga pinamili kong mga gamit. Pero buti na lang hindi siya like parang isang baksakan. Buti na lang naka-credit ka siya. Naka-credit card talaga. So if we gonna total it, it's gonna be... Ito na. Ready na ba kayo? Ready? Ready kayo? Ready. Ready na ba kayo sa total? Baka yung iba dyan naka-add na. Pinag-add nyo na. So, ito na nga. Ito yung total. 77,616.50. Estimate lang to Pero kung gusto natin i-round off, gawin na natin yung 80k. Mahilig naman tayo mag-round off So, yun nga. Ang total na gastos ko, 80k. Okay. Kaya minsan ang pinaka-best advice ko na lang talaga sa iyo is just stay in one region. Kasi transpo pa lang papuntang ibang lugar, ibang part ng Japan is expensive na. Kaya nga pag pag sa Nagoya lang kayo. Kung Nagano lang kayo. Kung Sendai lang kayo, you can avail the Klook Tohoku region pass na lang din and 'di ba ikutin niyo na lang yung Tohoku region. Pero like ang hirap kasi ang dami kong pinuntahan, 'di ba? Tatlong lugar ng Japan yung pinuntahan ko. Tapos ang mahal-mahal pa ng transpo. So yun nga guys, yun talaga yung pinaka best advice ko. Ang tagal ko din pinag-ipunan to. And yung ipapang Korea ko sana is nilagay ko na lang din dito. Oo. Kasi nga, feel ko talaga, hindi ko talaga hindi ko talaga ma-afford, diba? So yung mga budget ko pang Korea ko, inubos ko na, nilagay ko sa pang Japan. Tapos hanggang ngayon, hindi ko talaga na-meet yung 80k. Kasi, wala akong pera ngayon. Naubos talaga. And, syempre, magbabayad pa ako ng 2,800 sa credit card nga per month. Diba? 12 months to pay. So, guys, ito nga yung pinaka-best advice ko sa inyo. Pag-ipunan nyo na maigi. Dapat may pera talaga kayo bago kayo mag-Japan. So, kung gagayahin nyo yung ginawa ko, yung itinerary ko, mag-ipon kayo ng ganyan. Diba? Ganyang amount. Eh, hindi pa yun yung pinaka-extreme kong gastos na gastos. Kasi nga, I limit myself. Pinipigilan ko pa rin yung sarili ko sa mga bumili ng mga iba't ibang bagay pa. Pero, grabe talaga. Grabe yung gastos ko dito. Kung may balak talaga kayo mag-Japan, pag-ipunan nyo talaga yan. Sana next time, mas handa na ako pag babalik ako ng Japan. Yun yung isa sa mga pinaka-regrets ko. And sana mas na ako, financially conscious. Tama ba yung term? Basta mas conscious na ako sa mga gagawin ko. And dapat mas marunong na ako mag-divide ng pera. Kasi hindi ko nabukod yung mga ipapang hotel ko lang, ipapang transpo. Diba? Hindi ko siya napaghiwalayan ng maayos. Kasi lahat ng pera ko is ko lang sa mga pagkain, sa mga iba't ibang bagay, leisure, yung basta mga ganun. So dapat you should spend it more wisely. And nagbigay din naman ako ng mga tips kung paano makapag-save din sa Japan. Kung kakayanin, kung gusto niyo ng mga murahing damit, yung mga magaganda pa rin, pumunta ka sa mga thrift shops. Ang pinakamabibigyan kong magandang lugar is 2nd Street. So, yung sa naman, pagkain, kung gusto yung mas makamura-mura, so, minsan sobrang budol talaga sa convenience store. Bumili kayo sa grocery. Mas mura sa grocery, be. So, i-Google Maps nyo lang yan. Hanapin nyo sa mga Google Maps. Grocery store near me. Binibigay talaga ni Google Maps talaga. Basta, ayusin nyo na agad yung itinerary nyo on time, 'di ba? Para alam nyo na kung ano yung total yung magagastos sa mga ganyan-ganyan. Plan ahead. Magplano kayo ng maigi. And isa sa mga tips ko rin is tumingin din kayo sa Klook app kung may mga gusto pa kayong puntahan. And if you want to check other places na rin naman ng Japan, is mas better is pumunta kayo sa mga lugar na hindi touristy, hindi rin wala ring mga entrance fee. Kasi nga 'di ba, medyo magmamahal nga ata sila. Plano nilang patungan ng
'di ba, yung foreigner price pa yung Japan. Balak nilang magmahal ng presyo para sa mga foreigner. So yun nga, ingat-ingat din tayo. Diba, tipid-tipid na rin ata. So yun lang aking YouTube vlog ngayon. Thank you so much. Sorry, medyo napahaba-haba yung aking mga breakdown. Kasi magbe-breakdown na rin ako. Magbe-breakdown na rin ako ngayon. Ngayon lang nag-sink in yung total ng mga nagastos ko. Kasi ngayon ko lang din siya kinumpute ng napakaayos. Oh my God. So, yun nga guys. Thank you so much. I hope na-enjoy nyo itong YouTube video ko tungkol sa breakdown ko ng mga total na nagastos ko sa Japan. And sana, you know, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Supportahan niyo yung supportahan niyo yung aking small na YouTube channel, diba? Spread the word. Spread the kasikipan. It's me, Miss Queen G. Thank you again. Bye-bye. Ang ulam namin ngayon ay chismis. Ito ang pinakamasarap na putahe sa buong mundo. Walang makakatalo sa sarap ng chismis. Chismis!